Yung sa mga fry at fingerlings, usually, ang kailangan nila ay yung mataas na protina at mataas na enerhiya para sa kanilang mabilis na paglaki. So, since alam natin na ang fry ay underdeveloped pa yung kanyang digestive tract, lahat ng materials na ginagamit natin sa kanya ay highly digestible material. Meaning, pag kinain nila ito, konting effort na lang yung digestive system nila to break it down into the essential nutrients na kailangan ng stomach nila. So, ibig sabihin nun, mas madaling ma-assimilate yun ng gut na nagtatranscend naman sa mabilis na paglaki ng isda. Yung sa floating capability naman, kasi it has something to do with technology naman yan. So, dinesign natin siya na naka-float sa water para at least nakikita natin na kinakain siya ng fry. Sa atin kasi usually, di ba, yung sa nursery, kadalasan kasi pond ito. So, the better na mas floating yung ginagamit nating feed. Pag nagsisink kasi, hindi natin alam kung nakain or hindi. So, at the same time, pag nagsink lang at di nakain, nagpupulyot lang siya ng water. Sa early stage kasi, pag gumamit tayo ng bigger particle size na feed, ang tendency kasi nun, hindi siya makain ng fish, kundi parang binubunggo-bunggo lang niya, parang akalain lang niya kinakain niya, pero ano lang yon, nabubunggo at the same time, nakalutang lang yun sa tubig. At in the end, magpupulyot lang yun sa tubig. Kasi nga, hindi siya nakain ng fish. Kaya nga, di ba, dapat maging conscious tayo kung ano yung size ng fish, dapat ito yung size ng particle na pinapakain natin para akma lang siya, walang natatapon or nalulusaw sa tubig natin. Powder form pa rin ang pinaka-best na ipapakain natin kasi dahil dinesign natin ito base dun sa mouth opening ng ating mga isda. Kasi kung masyadong malaki yung mga particle ng pinapakain natin, baka hindi ito makain at magpupulyot lang sa tubig. So parang 'di ba, sayang yung perang tinapon mo sa tubig dahil hindi naman siya nakain. Hindi pa lumaki yung isda mo. So ako ay hatchery operator, tilapia hatchery operator. We're producing sex-reversed fingerlings. We've been in the business for 26 years. Sa 26 years, baka mga 15 years eh. So, ganun na yon, ganun na katagal. Kasi, ang tati kasi ngayon ang may pinakapino na fry mass eh. So, yun ang kailangan namin, yung size particles ng booster, yun ang kailangan namin for the treatment ng sex reversal. So, yung sex reversal, yung hormone, incorporated, inilagay sa feeds. So, kung hindi niya makakain yung feeds, ineffective yung sex reversal. Sa fry, talagang kailangan niya is very fine, powdered form. Hindi pwede yung medyo malaki kasi alam naman natin na yung fry is napakaliit ng bibig. Kailangan ma-ingest niya, makain niya yon. Sa hatchery kasi, very important yung first food na ibibigay mo sa isda. Kung hindi mo matutuko yung first food, mortality ang katapat nun. So far, maayos, maganda ang survival. But the basic concern ng fry booster is tamang feed management. Hindi pwedeng basta bigay, hindi pwedeng nakatambak ang feeds kasi especially na napakataas ng protein concentration ng fry booster ng tate. May nabubulok na fry mass sa ilalim, magiging lason at sigurado tataas ang mortality mo, bababa yung survival. So kailangan sa mga ganitong klase ng feeds, especially high protein level, very efficient management. Malaking tulong kasi kasi yun nga yung first feed ng fry eh. So yun din yung ginagamit namin sa sex reversal dahil ang tate feeds maayos ang quality, maganda, tama yung size particles para sa amin. So malaking tulong yan. Kung wala yan, hindi namin alam kung anong gagamitin namin na fry mass. Bagamat siguro, marami ring brand ang may mga fry mass, but in our experience, yung fry booster na ng tate ang naging most efficient sa amin. Sa hatchery po,
fry production po yung ginagawa namin dito. Yung pinakain namin ng fry booster, ng katulad ng Booster 1, maganda naman po yung kinalabasan ng survival ng fingerlings. Halos si 85 to 95% yung nabubuhay namin sa aming binhing pinapakain ng fry booster. Simula day old fry hanggang 21 days, ginagamit namin ang fry booster ng tati ng Booster 1. After 22 to 1 month, ginagamitan na namin ang Booster 2 ng tati. After ng 1 month to 2 buwan, Booster 2 rin lang ang ginagamit namin ng tati. Kaya magandang gamitin yung tati fry Booster 1 sa fingerlings. Mapino siya, quality. Yun ang experience namin sa Tatay Fry Booster 1. Mabilis naman siyang tunawin ng fingerlings kasi halos maghapon 6 times kami nakakapagpakain ng Fry Booster 1 ng Tatay. Kaya nakikita rin namin na mabilis siyang tunawin ng fingerlings na pinapakain namin. Simula nung gumamit kami ng product ng Tatay, maganda naman yung performance ng isda namin. Simula day old hanggang sa pagdating ng grow out. Nakatulong naman sa production namin every year. Nataas, pataas ng pataas habang kami gumagamit ng Fry Booster 1. Simula day old hanggang sa may dispose namin sa kliyente. Kung kayo'y may natutunan sa videong ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button para makatanggap ng updates sa mga bagong Tate TV episodes.